The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "To you who I hear, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well. From the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you. And from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back, then your reward will be great, and you will be children of the Most High. For he himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you. A good measure packed together, shaken down and overflowing will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palagpakan natin si Lord ng malakas, no? Harapin ang katabi. Sabihin nyo, hello, love, goodbye. Sabihin nyo, love. Hindi nyo naman ginagawa, no? Ulitin nyo, harapin ang katabi. Sabihin nyo, hello, love again. Sabihin nyo, hello, love again. No? Sa buhay daw natin, nagsisimula lahat sa naiinis. No? May mga taong nakakainis. Pagkatapos yung inis, napupunta sa galit. Pagkatapos yung galit, napupunta sa pananakit. Pagkatapos yung pananakit, napupunta sa paghihiganti. O harapin ang katabi, sabihin mo, nakakainis ka kung minsan. Sabihin nyo, sino sa inyo, huy, sino sa inyo ang naiinis kung minsan? Pumalakpak ng malakas. Sino sa inyo ang hindi man lang naiinis? Pumalakpak ng malakas. Sinungaling na. Grabe. Ako nga naiinis din, di ba? At alam mo kung minsan, medyo matindi yung pag-iinis mo, naiinis ka sa sarili mo. Sino sa inyo ang naiinis sa sarili? Pumalakpak ng malakas. Sasabihin mo, ay Diyos ko, ginawa ko na naman. Dapat hindi ko sana ginawa. Di ba? Yun ang sinabi ni Joy. Sabi ni Joy, bakit ba pinapasok ko na naman si Ethan sa buhay ko? Na. Hoy, alam nyo ba, may sequel yon, may pangatlo? Abangan nyo yun, may pangatlo. Sinusulat na, may third party. Iwasan natin na wag pumasok ang third party sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Sabi nyo, bawal ang third party. Sabi nyo, bawal ang third party. Masosobrahan ang mga party. No?
So, 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo pag pinag-uusapan yung pagpapatawad. Una, utos. Pangalawa, nagpapagaling. Pangatlo, proseso. Sabi ni San Agustin, ang pagpapatawad ay hindi suwestyon. Ang pagpapatawad ay utos galing sa Diyos. Utos ito. So walang question. Pag ikay inutusan, sumunod ka lang. Hindi mo makita ang kagandahan ngayon, but kinalaunan you will discover the beauty and wisdom behind it. Sumunod ka lang. Ang pagpapatawad ay utos. Ang mga Kristiyano ay tinatawag na magpatawad sa kapwa bilang isang pagsasalamin ng awa ng Diyos. Ang ating kakayanang magpatawad ay nakaugat sa pagkilala sa pagpapatawad na ating natanggap. Lahat tayo nakatanggap ng pagpapatawad sa kapwa o higit sa lahat, pagpapatawad na galing kay Lord. Amen? Pangalawa, ang pagpapatawad ay nagpapagaling. Sabihin niyo, nagpapagaling. Alam niyo, before the Mass, sabi sa akin ni Lord, marami daw ang may mga sakit dito sa atin. Pwede bang hawakan niyo anong parte ng katawan ang may sakit? Hawakan niyo nga, no? Lord, kung ano man ang inahawakan nila ngayon, hiling ko po sa inyo sa tulong at panalangin ni Saint Charbel, ipagkaloob niyo po ang kagalingan. Amen? Alam niyo, yung pagpapatawad ay nagpapagaling. May kaaway ka, ginawan ka ng masama, ginawan mo rin ng masama, dalawa na kayong masama. Hindi dapat dumami ang masama. Sabi ni St. John Chrysostom, forgiveness is compared to the act of balm that heals wounds both in our hearts and in our relationship. Ang pagkimkim ng sama ng loob ay nagdudulot lamang ng pagkasira sa sarili. Ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa ibang tao, kundi isang paraan ng pagpapagaling sa ating sarili. Ang pagpapatawad ay pagpapagaling. Amen? Amen. Pangatlo, so una, utos. Pangalawa, pagpapagaling. Pangatlo, proseso. Sabihin niyo, proseso. Madali ba magpatawad? Madali o mahirap? Sagot? Subukan mo uli. Try and try. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Paglalakbay na nangangailangan ng panahon, pagsisikap at pag-unawa. Sabihin niyo, pagsisikap. Sabihin niyo, kung nahirapan kayo, try again. Pag nahirapan kayo, try again. Pag nahirapan kayo, try again. Hanggang sa matanggap nyo yung biyaya at maisakatuparan ang nais gawing pagpapatawad. So, 3 bagay ito, ha? Una, utos. Pangalawa, pagpapagaling. Pangatlo, proseso. Ito yung mensahe ng pagdiriwang ng ating misa. 7th Sunday in the ordinary time. Hindi ito sinasanggunan ni Jesus, bagkus ito ay inuutos sa atin, no? Alam ko may mga baon-baon tayong sama ng loob, no? Pwede bang sa araw na ito, pakawalan natin ito at mag-umisa ng isang maayos na buhay, maglalakbay kasama si Jesus. Amen? Tumayo po ang lahat. I believe in God,